Son, this is your mother. A reading from the Holy Gospel according to John. Standing close to Jesus' cross was his mother, his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Jesus saw his mother and the disciple beloved standing there, so he said to his mother, "He is your son." Then said to the disciple, "She is your mother." From that time, the disciple took her leave of his home. Please be seated. Woman, behold your son. Son, behold your mother. Alam niyo ba, yung binigay sa akin itong word na to, sabi ko, hala, bakit ito? Parang ang hirap bigyan ng reflection. Bago ako gumawa ng reflection, may tao na tumutulong sa akin sa paggawa ng reflection ko nito. Kaibigan ko siya. Nagkwentuhan kami ng kaibigan ko to. Sabi ko, tinanong ko siya, bakit ito yung na-assign sa akin? Kasi siya rin yung nag-invite sa akin. Kasi matagal niya na daw akong kilala. Sabi niya, dahilan niya, kasi alam niya kung gaano kami close ng mama ko. Ako daw yung taong most likely na makarelate sa ganitong relationship, yung mother and son. Sabi ko, ayos yun. Pero sa loob-loob ko, ang hirap pa rin. Sabi ko, hindi naman ako ganun ka-devoted kay Mama Mary. Yes, nagdadasal ako sa kanya, pero mostly pa rin ang dasal ko kay Jesus. Kaya nga ginagawa ko yung mga nauna kong reflection, sabi ko, sorry talaga Mama Mary, wala akong masabi. Sabi ko sa kaibigan ko, alam mo pre, pag nagdadasal ako kay Mama Mary, usually, after lang ng dasal ko kay Jesus, ang sinasabi ko, Mama Mary, pakisabi kay Jesus yung dasal ko ha. Or Mama Mary, pakiconvince mo si Jesus. Tapos natatawa pa ako nun kasi parang wala lang. Sabi ko, alam mo yung pinaka-naalala ko na remarkable na dasal ko talaga kay Mama Mary, dalawa lang yun. Baka matawa kayo, pero totoo talaga to. Yung una, nung first year high school ako, gusto ko tawagan yung crush ko, pero sa kaba ko, bago ko siya tawagan, napa-rosary ako and first time kong dinasal yung the memorare kasi may nagsabi sa akin na very powerful prayer daw yun. Yung second na dasal ko, hindi ko rin naman siya masabi na dasal. Kasi lagi ko po nasasabi, pag nararamdaman ko lang to na mabigat yung
yung feeling ko na nawala yung mama ko, na namatay siya. Nasasabi ko lagi, Ma'am Mary, ikaw na muna maging mom ko please be my mom. Yun na siguro yung pinakaseryoso, tapos informal pa. So in short, parang wala talaga akong serious prayer kay Mama Mary. Sabi ko, nagigilty nga ako kasi para sobrang casual na parang in a sense, hindi na siya masyadong magalang. Kasi hindi ako yung taong nagno-novena palagi. Sabi ko, nakatapos lang ako ng novena nung bago ako mag-board exams. Hindi rin ako nakakapagdasal ng rosary araw-araw, though tinatry ko siyang gawin, at least once a month. Pero sa totoo, hindi ko pa rin siya magawa. Tapos sobra pa akong mag-request kay Mama Mary. Pero nagulat ako doon sa sinabi ng friend ko. Kasi ang nakita niya, grabe daw yung confidence ko, magdasal kay Mama Mary. Nagtaka ako, sabi ko, ha? Bakit? Sabi niya, parang ang casual nga daw yan ang intimate. Parang nagsasabi lang ako sa nanay ko. Napaisip ako, siguro na-incorporate ko lang kasi ganun ako sa mama ko nung nabubuhay pa siya. Ganun ako makipag-usap sa mama ko, like, Ma, Panginoon, baon. O kaya, Ma, saan na kayo? Nandito na ako sa mall. Gutom na ako, kain tayo. Or, Ma, kain naman tayo sa Razons, yung halo-halo, kasi nagkikrave ako. Tingin ko, sinasabi ko kay Mama Mary na, Mama Mary, ikaw na muna yung mommy ko Kaya ganun din ako may pag-usap sa kanya. So, sabi ng kaibigan ko, okay nga yun parang unique daw, baka gift daw yun sa akin. Pero sa akin, parang wala lang yun. Kasi, actually, naiiyak pa nga ako kasi yun na yung pinaka-experience ko with Mama Mary. Hindi ko ma-classify yung self ko as really devoted kasi ganun lang po ako magdasal sa kanya. Sabi niya, sige, sana makatulong to. Isipin mo, yung sinabi ni Jesus, woman, behold your son, son, behold your mother, ay Mama Mary, behold Ryan, Ryan, behold my mother. Kaya laking thank you ko dun sa friend ko na yun. After namin mag-usap, habang pauwi ako, doon lang umiikot yung isip ko, Mama, parang sinabi ni Jesus, Mama, si Ryan, Ryan, mami ko. Pinag-iisipan ko siya talaga, natutuwa naman ako kasi parang inangkin ko na si Mama Mary nung hindi ko pa talaga napagninilayan yung words na yung sa ngayon, yung woman, behold your son, son, behold your mother. Naririnig ko siya sa 7 last words, pero hindi ko naman siya talaga nabigyan ng pansin before. Nung nag-reflect ako about this word, Mama, si Ryan, Ryan, mami ko, ang tanong na lumabas sa isip ko, paano nga ba yung relationship namin ni Mama Mary ngayon? Ang sagot ko, masasabi ko ang relationship namin, parang yung relationship namin ng mom ko nung buhay pa siya. Paano? For example, pagka may magandang nangyayari, pag may blessing na dumating, ang nagsasabi ko is, Lord, thank you, Mama Mary, thank you po. Minsan naman, pagka may nakakainis na nangyari, for example, parang yung nakaraang linggo, may nangyari sa akin na may kinainisan akong tao, sabi ko, Mary, Lord, nainis ko dun sa tao yun. Kasi naman, ang feeling niya, ganyan-ganyan, nagreklamo na ako. Please, pakitanggal po yung inis ko. Tulungan niyo po huwag masira yung araw sa kanya. Tulungan niyo po magpatawad na lang sa magpasensya. Ganyan din po ako sa mama ko nun. Magkikwento lang ako ng normal. Parang nung before, nung graduate po ako, niregaluhan na ng Xbox. Sabi ko, Ma, thank you sa Xbox Or minsan, Ma, alam mo ba, si ganyan. Nakakainis, ganyan. Tapos kwento ko. Tapos syempre, mami ko, mag-a-advise yan. Minsan sasabihin niya, pagdasal mo na lang yung tao, makumbaba ka. After ng advice niya, gagang yung loob mo. Or mas okay ka na. Minsan naman, i-push ka niya na may gawin. Tapos mas lalakas yung loob mo. Kung yung mama ko po, nakakapag-advise ba, syempre si Mama Mary, wala naman ako narinig na nag-a-advise ba. Pero, ang nakagulat, for example, sinabi ko, pakitanggal po yung inis ko, Mary. Maya-maya, magugulat ka, wala na inis ko. Pag nagte-thank you po ako sa kanya, ang sarap sa pakiramdam na parang kahit walang nagsasabi na, you're welcome, anak. Yung sagot, mararamdaman mo, kasi parang ang saya-saya mo palalo. Parang na-multiply yung saya mo. And yung naalala ko talaga, nung unang beses ko pong sinabi ng Mama Mary, ikaw na muna yung maging mami ko. Nasa Adoration Chapel po ako noon. Malungkot ako, sobrang gulo-gulo ng isip ko.
Kasi nga, parang may kulang at hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hindi nahanap ko po yung advice ng mama ko. Yung mama ko po kasi, pumanaw po siya because of cancer noong 2011. And yung mga panahon po na yun, mga ilang months after po, ang lakas pa ng lungkot ko, ng panghihinayang, na bakit ang bata nawala ng mami ko, and ang bata ko pa, ba't nawalan ako agad ng nanay? Na parang, ba't yung iba, ang tanda na nila, nakakasama pa nila yung mami nila. Madalas ko sabihin sa panahon na yun, sana kasi nandito pa si mama. At nasisisi ko si Lord, kasi naman Lord, bakit ang aga niyo kinuha ng mama ko? Kaya ko nasabi yung Mama Mary, ikaw na muna ang maging mama ko. Sa dulo ng dasal ko, out of desperation na lang. Kasi wala na akong magawa eh. Kahit ano namang reklamo ko, kahit ano namang dasal ko, hindi naman babalik yung nanay ko dito eh. So, most likely magkikita na lang kami pagka namatay na rin ako. Alam nyo, pagkasabi ko nun, napabugtong hininga na lang ako. After ko lumabas ng Adoration Chapel, parang nawala na yung lungkot. Hindi naman agad-agad, pero yung onting panahon lang na yun, nawala yung lungkot. Bakit hindi kayo maniwala, pero sa totoo po, yung agitation ko, yung hindi ko alam yung gagawin ko, yung longing ko for a mother, bigla pong nawala. Yung heart ko po biglang naging at peace. Hindi man sumagot si Mama Mary literally, verbally, pero mararamdaman niyo talaga na may nangyari. Kaya doon nagsimula yung lagi kong dinadasal, lalo na every time na nararamdaman ko na naman yung lungkot. Ano yung message ng reflection na ito para sa akin? Napatanong ako sa sarili ko, si Mama Mary ba, siya ba yung tao na kasama ni God sa heaven, na hininga natin ang intercession, pero hanggang doon na lang yun? Yung tipong hard to reach, yung distance sa atin na we can only reach through prayer only? Or siya ba yung Mama Mary na yes, kasama si God sa taas, pero kasama din natin dito? Yung makikwentuhan natin, malalapitan natin, masasabihan natin ng sama ng loob, ng saya, ng lungkot, ng inis, ng kahit ano. Yung someone na close talaga sa atin na pwede natin makausap any time of the day. At first, kasi nahihiya ako na ganun ako may pag-usap kay Mama Mary, the big message for me of Jesus telling us na woman, behold your son, son, behold your mother, is hindi naman pala masama na ituring natin talagang nanay si Mama Mary in the very meaning and in the very essence of it. It tells me that my relationship with Mama Mary should not be limited to prayers and novena. Hindi ko sinasabi na ititigil ko na yung pagdarasal ko ng rosary and novenas and other acts of devotions. But more than that, sigurado ako mas matutuwa si Mama Mary if on top of those devotions, those acts of devotions, I will really be at home and comfortable with her. I have to admit na ako, kulang pa ako sa devotions ko kay Mama Mary, sa dasal at sa novenas, and I have to work on that. But it won't hurt to start with having a real, intimate, and personal relationship with her. Naniniwala ako na if I have this relationship with Mama Mary, my acts of devotions will be more genuine, will be more meaningful, and will be more deep-rooted. To end my sharing, the most important thing of all, pag naging sobrang malapit na tayo kay Mama Mary, confident ako na patitibayin niya and mas palalakasin niya pa yung relationship natin kay Jesus. I am confident and assured that if we have an intimate and personal relationship with Mama Mary, it will greatly strengthen and deepen our relationship with Jesus. Why? Because what Mama Mary always wanted to happen is to bring you, me, tayong lahat, to bring us closer to Jesus, to her Son, Jesus. Willing to collaborate in the sacrifice of her Son. With confidence and prayer intercession, we offer our prayer to the Father. For our condition will answer. Mary, our Mother, intercede for us. Mary, our Mother, intercede for us. For the Church, Mother of the afflicted, that in imitating the sorrowful Virgin, she may
consolation to those in trouble, and pour into their hearts the hope which does not deceive. We pray. Mary, our Mother, intercede for us. For those persecuted because of their faith, that like Mary, they may unite their suffering with Jesus in his passion, and so experience the liberating power of his death and resurrection. We pray. Mary, our Mother, intercede for us. For all mothers, that they may have the spirit of Mary, and show compassion and understanding in caring for their children. We pray. Mary, our Mother, intercede for us. For all of us, that as we look at Mary sharing in the passion of her Son, we may find the strength to face difficulties and sufferings of every kind, and be generous in sacrificing ourselves for the good of the Church. We pray. Mary, our Mother,